Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pagiging doktor sa Pilipinas man o ibang bansa ay isang mahaba pero fulfilling na proseso. Kung ikaw ay interesado sa propesyon na yan, karaniwang inaabot ng 9 o 1 dekada ang isang tao bago maging opisyal na doktor. Magsisimula ka sa pagkuha ng kurso na 4-year bachelor degree, tapos 4 na taon sa medical school at 1-year postgraduate internship. Sa dami ng pagod at hirap na pinagdadaanan ng mga estudyante, ayon sa datos mula sa Filipino medical graduates, sa pagdaan ng panahon, pababa ang mga taong gumagraduate bilang mga doktor. Sa totoo nga, ang Pilipinas ay merong mababang doctor-to-patient ratio kumpara sa ibang bansa. Ayon sa statistics, wala nang 5,000 ang mga taong gumagraduate ng medical school, nasa kalahati lang yan ang nagkakaroon ng lisensya. Bagamat talagang magsusunog ka ng kilay mo pag gusto mong maging doktor, ang Pinay na si Rajen Monet ay nagpursige upang makamit niya ang kanyang pangarap. Si Rajen ay naiulat na isinilang noong February 20, 1988 at ito ay merong 2 mga kapatid. Dahil sa passion nito ang tumulong sa mga tao, ang pangarap nitong maging doktor ay sinuportahan ng kanyang mga magulang. Ang pagkakaroon ng maayos na buhay ang rason kung bakit hindi naging problema sa mag-asawang Romualdez ang papasukin nito. Nang malaman nilang gusto nito maging obstetrician gynecologist o mas kilala sa tawag na OB/GYN, ay tinanong nila ito ng masinsinan kung sigurado ba ito sa kanyang mga desisyon. Dahil sa Pilipinas, depende sa galing mo bilang isang estudyante, pagkatapos ng high school ay maaaring abutin pa ng 12 o 14 na taon bago ka maging accredited OB/GYN sa bansa. Kasama dyan ang 4 na taon sa undergraduate study, 4 na taon sa medical school, 1 taon sa postgraduate internship at ang huling hakbang ay 4 na taon sa residency program. Bagamat matagal at talagang nakakaumay ang napakahabang pag-aaral, si Rajen ay matyagang nalagpasan ang bawat pagsubok. Sa totoo nga, noong 2025, ito ay kasalukuyang isa sa mga doktor sa Bicol Medical Center. At ilang buwan na lamang ay matatapos na nito ang kanyang residency, na nangangahulugan lamang na pwede na itong humarap at tumanggap ng pasyente. Kung ilan ay mag-iiba ang pag-uugali dahil sa pressure sa pag-aaral at hirap na kanilang pinagdadaanan para lamang maging OB/GYN, si Rajen naman ay nanatiling mabait at masayahin. Kung mapapadpad ka sa social media nito ay masasabi mo na she is full of life. Lagi itong nakangiti sa mga videos at tila kahit sino pang tao ang kasama nito ay madali nilang makasundo si Rajen. Marami itong mga kaibigan. Kung merong oras ay nagbabiyahe din ito sa ibang lugar. Sa kabuuan, sa panlabas ay nakay Rajen na ang lahat. Pero noong buwan ng Pebrero noong nakaraang taon lamang, ang pangarap nito na mapagsilbihan ng mga buntis ay hindi na matutupad dahil ito ay naging biktima ng isang krimen. Base sa ulat noong February 16, isang tao ang naglalakad sa kabaan ng kalsada malapit sa Barangay Concepcion ang biglang napatigil nang mapansin niyang may kakaiba sa loob ng nakaparadang kotse. Ang soko ay mabilis na pumunta sa lugar at sa passenger seat ng sasakyan ay nakita nila ang wala ng buhay na katawan ng isang babae. Mabilis na nalaman ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng biktima at lahat ay nagulat nang ideklara na ito ay ang 36 na taong gulang na si Rajen. Mabilis kumalat ang balita at ang ilang tao ay hindi napigilan na ibahagi ang kabaitan ng doktora sa social media.
Ang babaeng ito ay sinabi na noong ma-admit siya sa Bicol Medical Center dahil kumplikado ang kanyang pagbubuntis, si Regine ay hindi nagdalawang isip na kunin ang atensyon ng isang nursing assistant upang mapagaan ang kanyang nararamdaman. Bukod sa mga ganyang post, ang ilan naman ay nagpahatid ng pakikiramay sa pamilya nito at nanawagan din sila ng hustisya. Kaya upang mapadali ang pagresolba sa nangyari, ibinahagi ni Naga City Director Colonel Ren Bellion na bumuo na sila ng special team na magfo-focus lamang sa nangyari upang mapabilis ang pagresolba sa kaso. Nang panahong araw na pumutok ang balita, ang alkalde ng Naga City ay nagbigay din ng ibang detalye tulad ng ang bangkay ng doktor ay nakita pala noong 4:20 ng hapon sa loob ng Monterey Village na parte ng Concepcion, Pequeña. Ang mayor ay nakiramay sa mga kaanak at kapamilya nito. Nanawagan rin siya na kung merong mang tao na nakakita o merong alam sa nangyaring krimen ay huwag mag-atubiling lumapit sa mga otoridad. Kinabukasan, inanunsyo naman ito na ang local government ng Naga ay magbibigay ng 200,000 piso sa taong makakapagturo sa salarin. Habang nangyayari ang investigasyon, kinumpirma ng medical legal expert na ang kinamatay ng biktima ay isang tama ng bala sa ulo. Bagamat ito ay taga Maynila, ang mga katrabaho nito sa ospital ay sinigurado na ayusin ang burol ng doktora bago ito bumiyahe pabalik ng Maynila. 2 araw pagkatapos ng krimen, ang NBI ay inanunsyo na mayroon na silang person of interest at ito ay kinilalang si Raymart Martinez na nobyo pala ng biktima. Ibinahagi ng NBI na ito ang una sa kanilang listahan dahil kitang-kita sa security footage na ito ang huling kasama ng biktima. Ngunit kahit inirelease na ang larawan nito ay wala namang nakakaalam sa kanaroroonan nito. Habang hinahanap ng mga otoridad ang salarin ay hindi naman nagpigil ang ilang kaanak ng biktima sa galit sa ginawa dito. Pero karamihan ay nalungkot dahil noong February 17 ay ang ika-37 taon nitong kaarawan. Ang mga taong nakakakilala dito ay kanya-kanyang post para alalahanin ang namayapang doktora. Ang iba ay nagpadala naman ng mga bulaklak sa burol at nang sumapit ang kaarawan nito, makikita mo sa video na ipinagdiwang pa rin ng mga taong nagmamahal dito ang okasyon. Nang lumabas ang footage na ito, ang publiko ay nagbunyi dahil nasa custody na pala ng NBI ang number 1 na person of interest sa nangyari. Si Martinez ay ginawa ang lahat upang hindi makunan ang kanyang mukha. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay matagal na palang kalat ang kanyang litrato sa social media. Sa interview na ito sa ahente ng NBI ay binahagi niya na noong makita nila sa CCTV si Martinez ay agad nilang kinausap ang pamilya ng biktima. Doon nila nalaman na ito at ang biktima ay magkarelasyon at nagsasama na pala sa iisang bubong. Ang NBI ay lumapit sa pamilya ni Regine at sa tulong at gabay ng mga investigador, ang pamilyang Romualdez ay kinontak ang suspect. Si Martinez na nooy mabilis palang nagtago sa Sorsogon ay sinabi na nagtago siya dahil sa di umunay natatakot siya na may mangyaring masama sa kanya. Kaya sumakay siya ng ferry patungong Bantayan Island hanggang makarating sa Cebu. Habang ito ay nagpapalipat-lipat ng lugar, ang pamilyang Romualdez kahit ang sariling pamilya ng suspect ay hindi tumigil na kumbinsihin ito na sumuko na. Sinabi ng NBI agent na noong una ay ayaw nitong makipagtulungan dahil sa takot na baka ito ay mamatay sa custody ng mga otoridad. Kaya ang NBI mismo ang nangako na kung sakaling ito ay makikipagtulungan ay poprotektahan nila si Martinez. Ang palitan nila ng mensahe ay inabot pa ng 3 araw bago ito sumuko. Sa inisyal na interview ay inamin ni Martinez na umalis at nagtago siya dahil sa takot nga na baka siya ay mamatay. Walang lumabas na ulat kung kailan naging opisyal na magkarelasyon ang dalawa. Ngunit sa report ay lumalabas pala na ang mga ito ay magkatrabaho sa ospital kung saan kumukuha ng residency ang biktima. Ano nangyari? May po kung masat na hanap ko po si Abugat. May po kayo. Kasi nagtatanong, kung ikaw ay hindi guilty doon sa insidente, bakit umalis ka? Girlfriend mo yun. Sa lawyer na lang po sa team sa sagot. Ng Abugat. May gusto kang sabihin sa family? Ihaundig di si Pangduwang Tugang tsaka si Bunso.
And may message ka sa kanya, birthday niya tomorrow. May plano sana kayo ng birthday niya? Yes po. Hindi ko pa po kayo. Hindi pa kayang sagutin. Okay. So, walang lawyer at ano, pero napagbigyan na kayo. Siguro, okay na yun muna, no? Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Pagkatapos niyan, ano na. Kahit naging tikom ang bibig ng hihinalang salarin patungkol sa kanyang motibo, pati NBI ay tikom din sa pagbibigay ng anumang detalye. Ang ilan ay naniwala naman sa post na ito mula sa kamag-anak ng isa sa mga biktima na ang rason kung bakit pinatay ang doktora ay dahil sa di umano'y ina-underestimate siya nito. Ibig sabihin, maaaring nagkaroon ng power struggle sa relasyon ng dalawa dahil sa mas mataas ang sahod at maganda ang posisyon na Regine kumpara kay Martinez. Para sa ilan ay marahil hindi kaya ng pride nito kapag ito ay napapagsalitaan ng masama ng biktima. Sa teorya ng ilan ay maaaring nang ang dalawa ay bumabiyahe patungo sa ospital na kanilang pinagtatrabahuhan ay nagdesisyon na si Regine na makapaghiwalay. Pero dahil sa napagtanto ni Martinez na wala nang papatol sa kanyang ibang babae na katulad ni Regine na maganda at may pinag-aralan, ay mas pinili nitong patayin ang biktima. O yung classic na if I cannot have you, no one will. Noong February 23, ang Police Regional Office sa Bicol ay opisyal nang sinampahan ng kasong murder ang 34 na taong gulang na si Martinez. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, ito ay mapaparusahan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 2 dekada at hindi naman tataas ng 4 na dekada. Si Ana Cristina Lopez o Anina para sa kanyang pamilya at Max naman sa kanyang mga kaibigan ay isang bubbly, palakaibigan at pagmamahal na Filipina. Bata pa lamang ay nakitaan na ito na mahilig sa mga hayop at arts. Kaya nang nakagraduate sa high school ay kumuha ito ng kursong Bachelor of Science in Biology. Kahit marami na itong ginagawa sa eskwelahan ay nagpa-part-time din pala ito bilang isang graphic artist. Ang mga kaibigan nito ay sinabi na hindi ito aalis ng kanyang bahay na hindi pinapakain ang kanyang mga alagang aso, goldfish at hamsters. Ngunit pagkatapos ng college, sa halip na diretsyong magtrabaho sa veterinary clinic o lugar na may mga hayop, nagdesisyon si Ana na maghinay-hinay at pag-isipan ang mga desisyon niyang ginagawa sa buhay. Sa halip na manatili sa bahay, ito ay nag-apply para maging bartender. Noong January 2020, ito ay natanggap sa Sam's Tavern sa 108 Avenue Northeast na makikita sa state ng Washington. Ang mga katrabaho nito ay inilarawan siyang authentic, bubbly at napakabait. Sa loob ng ilang buwan ay naging maayos ang buhay nito pati ang kanyang mga magulang at ilang mga kaibigan ay masaya dahil tila ito ay kontento sa kanyang mga ginagawa. Pero hindi nila akalain na ang pagbabago pa lang iyon ang magiging mitya ng katapusan ng buhay ni Ana. Base sa ulat, habang nagtatrabaho ay bigla na lamang binaril si Ana sa loob mismo ng tavern. Sa tindi ng tama ay kahit anong bilis ng pagresponde ng emergency services ay hindi na rin ito nailigtas. Ang mga tao ay nagulat dahil nangyari ang krimen sa loob pa mismo ng pinagtatrabahuhan nito. Sa police report ay nakalagay na bandang 10:30 ng gabi, isang lalaki ang tumawag sa 911 para sabihin na ang kanyang kapatid na lalaki ang bumaril sa biktima. Ang tinutukoy nito ay ang Amerikanong si Dylan Jennings. Sa background check dito ay lumalabas pala na ang suspect ay isang military martial arts instructor. Ang mga otoridad ay kaagad na nakipagsalarin at sinampahan ito ng kasong murder. Ang judge ay pinayagan itong makapagpiyansa. Ngunit nanatili naman ito sa kulungan dahil malaki ang piyansang hinihingi dito na umabot sa 3 milyong dolyar. Habang inaalam ng mga otoridad ang punot dulo ng lahat, ang mga kaibigan ng biktima ay nagbukas ng GoFundMe page para makakalap ng pondo na magagamit sa pagpapalibing dito. Umabot sa 6 na po mga katrabaho din ito mula sa 4 na branch ng tavern na kanyang pinagtatrabahuhan ang sama-samang nanawagan ng hustisya.
Ang burol ay ginanap sa Golden Gardens Park sa Seattle na duluhan ng mga taong nakakakilala kay Ana. Nang lumabas ang court document, lumalabas pala na ang krimen ay hindi random. Ibig sabihin, ang salarin ay pinlano talaga ang pagpatay at ang suspect at si Ana ay mag-asawa pala. Nang ito ay sinailalim sa interrogation, sinabi nito na dapat lamang mamatay ang kanyang misis dahil ito ay di umanong malandi. Kahit siya na nga ang nakapatay, ay sinisi pa nito ang biktima kung bakit niya ito iniligpit. Sinabi ni Jennings na ang pagpatay niya dito ay parang taking care of business. Hindi ito nakitaan ng anumang senyales ng pagsisisi at sinabi pa nito na nararapat lamang yun sa malanding tulad ni Ana. Ngunit ayon naman sa prosecutor na nagsampa ng kaso sa suspect, sina Jennings at biktima ay kasal pa. Pero ang mga ito ay matagal nang hindi magkasama sa iisang bubong. Ibig sabihin, bagamat ang mga ito ay kasal na sa mata ng batas, ay namumuhay naman silang parang mga single. Ang rason kung bakit ang mga ito ay naghiwalay ay dahil sa mapang-abusong si Jennings. Saksi ang ilang mga kaibigan, kaanak at kakilala ng biktima kung gaano si Ana nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng kanyang mister. Kaya upang matakasan ang malupit nitong pag-uugali, si Ana ay nagdesisyonang mag-alsabalutan sa kanilang apartment. Ibinahagi ng prosecutor na dati nang may record ng pananakit si Jennings. Ayon sa Seattle Police noong March 2015, ang ex-girlfriend nito ay tumawag sa 911 dahil bukod sa pananakit ay pinagbantaan pa pala siya nito na papatayin. Ito ay sinampahan ng patong-patong ng mga kaso ngunit bumaba ang parusa dito pagkatapos niyang mag-plead ng guilty. Sa halip na ilang taon ay ibinaba na lamang ang parusa dito sa 8 buwan. Nang makipaghiwalay si Ana at nakita ng suspect na kayang-kaya pala nitong mabuhay na mag-isa, nagalit at sinisi nito ang biktima sa nangyari sa kanyang buhay. Tulad noong napatalsik siya sa apartment na minsan nilang tinirhang mag-asawa. Mas nagalit pa rin si Jennings nang malaman na bukod sa naging maayos ang trabaho nito, nagpuyos siya nang makarating sa kanya ang balita na si Ana ay nakahanap na ng bagong lalaki sa kanyang buhay. Tinangka nitong kausapin si Ana sa pagtatangka na babalikan pa siya nito. Pero nang hindi niya nakuha ang resulta niyang gusto, bumuo si Jennings ng plano na wala na siyang pagpipilian kundi patayin ito para wala na makinabang dito na ibang lalaki. Ngunit hindi lamang simpleng pagpatay ang gagawin nito dahil mas gusto ng salarin na gawin niya ang murder sa harap mismo ng bago nitong boyfriend upang magkaroon nito ng trauma at matuto na huwag mang-agaw ng asawa ng iba. Ayon sa mga otoridad, ang baril na ginamit ito ay ninakaw pala ni Jennings sa gun safe ng kanyang kapatid. Bukod sa pag-report ng kapatid nito sa mga pulis, pati ang ama ng salarin ay isinumbong na rin ito sa mga otoridad dahil umamin rin pala si Jennings na siya ang pumatay kay Ana. Mahigit 3 taon pagkalipas ng nangyari, ang nooy 37 taong gulang na si Jennings ay pinarusahan na makulong ng 31 taon sa kasong murder at dinagdagan din ang parusa dito ng 60 buwan para naman sa iligal nitong paggamit ng baril. Sa bawat babae at mga lalaking nanonood, sa pag-ibig ay hindi ka dapat makaramdam ng takot. Kung ikaw ay pinapatahimik, kinokontrol o sinasaktan, hindi yan pagmamahal. Karapat dapat kang makaramdam na ligtas ka sa iyong sariling tahanan, ligtas sa iyong sariling katawan, ligtas ang sarili mong boses. Kung may nakikita kang mga senyales tulad niyan, huwag magkibit-balikat. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil merong pwedeng tumulong sa iyo. May mga taong makikinig at may paraan din upang makalabas ka sa sitwasyon niyan. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.